Okay, ka-goat farming. Isa na namang tanong patungkol sa pag-aalaga ng kambing ang aking sasagutin sa video na to. Ang tanong na to ay hindi rektang itinanong sa akin, napadaan lang sa aking news feeds sa isang kasamahan nating nag-aalaga din ng kambing. Nakalimutan ko lang kanyang pangalan pero natandaan ko ang kanyang tanong. Hopefully mapadaan siya sa YouTube channel na to at least magkakaroon siya ng karagdagang information na pwede niyang i-consider sa pag-a-analyze sa kung ano kaya ang posibleng nangyari doon sa kanyang doe or babaeng kambing. Ang natatandaan ko sa post niya ay ganito situation. Yung doe or babae niyang kambing ay 1 month na ang nakakaraan magmula nang ito ay masampahan ng kanyang buck. Now, after 1 month, napansin niya na may lumalabas muling liquid or mucus doon sa genital ng kanyang doe. Pero this time, ang mucus ay may kasamang dugo. So, ang tinatanong niya ay, nalaglagan kaya or nagkaroon kaya ng kaso ng abortion or naglalandi kaya muli ang kanyang babaeng kambing? Ano sa tingin nyo kaya ang nangyari doon? Nalaglagan ba? Or hindi successful yung breeding nung una? Ang ganito, i-assess natin ha. Kapag ba naglalandi ang kambing, ano usually napapansin yung lumalabas sa ari niya? May kasama bang dugo? Wala. Ako, sa mahigit 1,000 kambing na naalagaan ko, kapag dinatnan ng estrus ang kambing, liquid lang, parang either malinaw or malasipon ang lumalabas dun sa kanyang genital, sa ari ng babaeng kambing. Pero walang dugo. Kailan ko lang ba napapansing may kasamang dugo ang lumalabas sa genital ng kambing? Kapag malapit na itong manganak, yan. Pag nagle-labor, after nitong manganak, especially kapag ininjekan mo na ininjekan mo o hindi mo ininjekan ng oxytocin, siyempre lalabas yung bahay bata, no? Bahay kambing, bahay bata. No? Lalabas yung bahay kambing niya. Kailan pa? Kapag ka nakukunan, yan, lumalabas yung hindi siya pulang-pulang dugo eh. Itong background ko parang mala tsokolate na mamula-mula, ganun ang kulay, no? Parang maroon, no? Maroon ba? Mahogany style, no? So doon ang mga senaryo na kung saan ang mucus na lumalabas ay hindi lang clear, ay hindi lang malasipon, kundi may parang bahid ng dugo. So in the case of ka-goat farmer, more likely parang nalaglagan, no? Nagkaroon ng kaso ng abortion yung kanyang doe. Kailan usually nangyayari yung abortion na ganito, no? So, palawakin natin ang usapan, no? Total, nasagot ko naman yung tanong, no? Tinatanong niya kung more likely bang nalaglagan or hindi successful ang breeding. So, more likely nalaglagan siya, no? Because of those things na binanggit ko kanina. Now, kailan ba usually nagkakaroon ng kaso ng abortion? Ito, base na rin sa ilang taon kong karanasan sa pag-aalaga ng kambing. Siyempre, nung umpisa, hindi naman kasing organized nung umpisa kung gaano ka-organized yung management ko ngayon. No? Siyempre, hindi naman nag-umpisa ka na ganitong level ka agad. Isa sa mga errors ko noon ay walang partition ng mga kambing na buntis. No? Halo-halo, no? Mga bagong walay, mga kakapanganak, may mga barako, may mga hindi pa naglalandi, may mga kasalukuyan naglalandi, may mga buntis na halo-halo sila noon, no? So, yung kaso ng abortion doon, medyo noticeable, no? Bakit? Kasi may mga babae na alpha din, no? Alpha female. Nagbubungguan sila sa tiyan, madalas sa tiyan pa, no? Kundi man sa ulo. So, kapag na-tiyempuan yung sa uterus ng kambing, o yun na yun, abortion na yun. Ano pang mga senaryo yung nalalaglagan kami maliban doon, no, doon sa awayan ng mga kambing? Kapag nai-stress ang alagang kambing, halimbawa nai-stress siya dahil hinabol ng hinabol, ang goal mo is ma-inject siya ng vitamins, pero imbes na makatulong ang vitamins, mas mataas yung level ng stress na nakuha niya because of mishandling, halimbawa, kaysa doon sa tulong na nakuha niya doon sa vitamins, no? Yun, nalalaglagan. O kaya yung pinurga ang kambing
buntis siya, tapos yung pamurgang ginamit mo ay ivermectin o kaya albendazole pa, no? So yan yung iilan sa mga causes ng abortion sa isang kambing, no? So mas maganda kapag sa amin ngayon, no, sa kasalukuyang cultural management ni Alpha Adventure Farms, sa housing program ko, kapag nasampahan na ang kambing, hindi ko na hinihintay na bubukol muna ang tiyan niya bago mo siya ihiwalay. Basta nasampahan yan, sariling kwarto na niya yun. 1.5 to 2 square meters lang naman ang allocated space para sa buntis. Pero ini-standardize ko na siya, basta nasampahan or nanganak siya, yung isang diretsyong 2 square meters na kwarto, sa kanya yun, 2 square meters. No? So 5 buwan sa doon sa partition na 5 buwan, no, pagkasampa. Hindi lang 5 buwan actually, 7 months, no? 5 buwan siyang magbubuntis, tapos 2 buwan na padededehin niya ang kanyang anak. So 7 months sila doon sa partition na yon. Aalis lang siya doon sa partition na yon after 7 months kasi may 1 month na weaning, no? Kumbaga pag iwinala yung kanyang mga anak sa kanya, may 1 month magpahinga itong inahin para sa next breeding season, no? So, yun ang mga practices ko ngayon para maiwasan yung mga abortion sa mga nasampahan na. And then, dahil may monthly health program ako, binavitaminsan sila ng B-complex, iron, ADE. Tapos yung calcium sa buntis na kambing, binibigay ko na lang yan 1 month before sa mga anak, no? 1 month before mga anak, yung DCM. On another video, i-discuss ko bakit. Abangan nyo yun, sa DCM. Now, kapag magbabitamins ka, kailangan naka-batching yung mga ginagawa ninyo. Hindi po pwedeng sa 4 na araw na sunod-sunod ay tigi isang vitamins ang ibibigay mo. May stress ang kambing doon at mapapagod ka rin. Mga tauhan mo mapapagod, no? Sipin mo, araw-araw mong huhulihin ang kambing, no? Ang kambing naman hindi naman lahat sila kusang lalapit. Tapos turukan mo ko ng karayom. Hindi naman ganoon ang kambing, no? Marami sa mga kambing ang tatakbo-takbo muna, kailangan mo muna pakalmahin bago mo injekan, no? So yung paghabol sa kanila, yung handling, cause of stress yun. So kailangan maingat kayo, kailangan kilala nyo yung kambing ninyo, no? Ako kilala ko yung mga kambing ko, alam ko kung sino yung pinakamailap, sino yung pinakamahirap i-handle. Yun ang mga uunahin, no? At i-strategize mo, no? Kokornerin mo na, no? Kung alam mong mailap yan na parang nakawala sa kural pag inuhuli, gabi pa lang i-set up mo na para yung sa mismong oras na kung kailan mo siya babakuna, i-injectan, hindi kayo magsasayang ng kalahating oras kakahuli, no? Nako, isang kambing pa lang pagod ka na, no? At hindi lang ikaw ang pagod, pati yung kambing mo, no? So kung mag-i-inject kayo, i-contain nyo na sila sa isang area, no? Doon sa elevated goat house, huwag nyo na muna silang ibababa, no? Para mas limited ang space na tatakbuhin nila. At kung hindi mo kayang i-handle mag-isang kambing mo, halimbawa kung bower yan, hindi ko kayang i-handle yan, no? Baka mabigat pa sa akin yan. Pero kung upgraded yan, kaya ko pang ipitin sa 2 kong paa yan. Kahit ako mismo, ako mag-isa, kaya kong purgahin yan, kaya kong i-vitamins ng 4 na sunod yan, 2 sunod, kaya kong mag-isa. Pero kung bower, baka sa balat ko tumusok yung karayom. Kailangan may kaantabay ka, no? So, ano pa? Yung pagpapaligo, no? Quarterly nagpapaligo, kailangan din proper handling, no? Alam mo dapat yung ugali ng mga kambing mo, alam mo dapat kung alin sa mga kambing mo yung parang gustong-gusto na naliligo para makapag-decide ka kung sila ba uunahin mo, sila ba yung ihuhuli mo, saan ka mas mas nadadalian, doon sa uunahin mo yung mga gustong maligo o pinakahuli ang mga yon. You have to strategize, but you cannot strategize kung hindi mo kilala ang mga kambing mo, no? Hindi naman compulsory na ikaw na may-ari ang gagawa, no? Lalo't kung negosyante ka lang, no? Pera lang ang habol mo, no? Hindi ka hands-on, dapat yung farm manager mo hands-on, no? Or mas maganda kung hands-on ka rin bilang may-ari, no? Para alam mo yung mga nangyayari. Mahirap yung nawawalan ka na, wala ka pang kamuang-muang. Yun ang mahirap, no? You know what I mean? Na
Ano pa? So basically yun yung mga common, no? Kapag nagba-vitamins, yung proper housing, delousing, and yun yung housing mo dapat, no? Hindi sila dapat sama-sama kasi sayang yun, 5 buwan mong hinintay tapos sa ikalawa, ikatlo, unang buwan, kaapat, ilang linggo na lang, malalaglagan ka pa. Sayang lahat ng effort mo, sayang yung tuwa, no? Mahirap doon kung meron ka nang nakausap, nagpa-reserve na ng magiging anak, tapos babalita mo ganun. Anong gagawin mo nun? Paano kung wala kang pampalit doon? Ano yun, maghihintay ang customer mo ng 5 buwan pa? Well, hindi lang 5 buwan. Magre-recover pa yung nalaglagan mong kambing na yun. Magre-recover pa. Maghihintay na naman ng mahigit kalahating taon or 3 quarters. Well, good luck kung gusto maghintay ng customer ng ganun katagal ulit. Unless ikaw na lang natitirang choice niya, no? Or sobrang laki ng freebies na binibigay mo kaya willing siyang maghintay, no? So yun, no? So in that case, sa kaso nung ka-goat farmer natin, more likely parang nalaglagan yan, no? Now obserbahan mo, may chance din hindi yan nalaglagan, no? Pero doon sa base doon sa may halong dugo yung mucus na lumalabas, more likely nalaglagan na yan. But I can be wrong. Sana mali lang ako, no? Pero kung halimbawang nagpapakita yan ng signs of estrus, like pag natatabi siya sa back, ihi ng ihi, winawagigway niyo yung buntot niya, no? Pagka ganon, more likely nalaglagan nga, no? Nalaglagan nga siya because nagpakita siya ng signs of paglalandi. 1 month na kamo nung una siyang masampahan. So more likely na may gumagalaw-galaw, akala ko snake. Okay? So more likely nalaglagan na kung nagpakita siya ulit ng signs of estrus, no? So yun, sana nakuhanan mo ng tips, no, yung mga prevention na binanggit ko kanina para hindi na maulit to kasi sayang yan, no? Ilang buwan yan, di bali sana kung manok lang yan, no? 21 days incubation, no? Araw-araw nangingitlog, hindi naman, di ba sana kung once a month nanganganak ang kambing, 5 buwan yan, no? So again, kung gusto niyo matutunan ang kabuuan ng aking cultural management sa pag-aalaga ng kambing, nandyan na sa description box yung link ng aking goat farming seminar. Ready na yung video, 4 na oras yun. Pagka-register mo, panoorin mo na yung video pagka-approve ng iyong account. 4 na oras yun. Pwede mong 30 minutes kada araw or every Saturday. Anyway, yung access mo pang 1 buong taon naman. At kung may follow-up questions ka, pwede mong ipadala sa akin through email. Meron kang libreng technical support via email for 30 days. So, ayun. So, this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.